Mayong aga sa tanan, Buna Diminatsa dito sa Romania. And to this video is aalis kami ng aking asawa. Pupunta kami sa my city of Slobostia kasi kukunin namin yung pinabili kong Filipino food sa aking friend. Mostly sa mga season ng summer hanggang pa-autumn is mga ganito talaga yung mga tanim ng mga tao, which is yung mais o tinatawag dito na porom. Super lapad talaga ng kanilang plantation. Yung area na ito is nalinisan na nila. This is for the preparation for the next year. Para pag nag-start na yung spring is ready na yung lupa para sa taniman. Then, makikita nyo rin na sa area na ito is yung mga equipment na kanilang ginagamit sa pag-harvest and pwede rin siyang i-rent. Yung Slobostia kasi is super lapit lang talaga sa amin, mga 30 or 45 minutes. Depende siya sa traffic. Dito pala kami dumaan sa may bagong kalsada papunta doon sa Slobostia. Kasi kapag doon kami dumaan sa may old na daanan is doon din dumadaan yung train. So kailangan naming mag-stop doon unlike dito sa bago na dire-diretso talaga yung aming biyahe. Then, mostly sa mga kalsada dito sa Romania, makikita mo talaga na meron silang parotond or yung pabilog sa gitna. Then, yung mga sasakyan dito is kailangan naka-open yung kanilang lights kahit umaga. Kasi yan yung kanilang rules. And, nandito na tayo sa Slobostia. Hello again! Pero palagi kami talaga ditong pumupunta kasi nga dito is merong second-hand store. Yan yung sinasabi ko sa inyong second-hand, pero hindi muna kami dyan pupunta kasi pupuntahan muna namin yung aking Frenny and this is their small mall. Mabuti pa dito sa may Slobostia is meron silang paganitong mall, pero doon sa city namin is nimik or wala talaga. Nandito tayo sa center ng Slobostia kasi yung friend ko is dito nga siya nakatira and alam nyo ba, yung way na to is super ganda during Christmas kasi nilalagyan nila yan ng lights. Ang mahirap lang dito sa center is mahirap kang makahanap ng parking area kasi mostly talaga is gumagamit ng sasakyan and yung mga parking area is na-occupied na. So pabilisan talaga sa paghanap. Nakuha ko na yung aking pinabiling Filipino food sa aking friend and meron siyang work so hindi na kami nakapag-usap pa ng matagal. Kinuha ko lang, then ngayon is dadaan ko dito sa my second hand na store which is may sale sila ngayon na pili. So titingnan natin yung mga makikita kong maggustuhan kong mga damit. At ito na nga, natapos na yung aking shopping galore, shopping galore, dyan sa my second hand, and I buy this. Yes. Mahilig din po ako sa second hand. The good thing lang na yan is may mga tikita pa, or may mga tag price pa talaga yung product nila dyan. Umihi pala yung aking asawa doon sa may other area. So, hihintayin ko siya dito sa may park, sa may likod ng store na second hand, kasi dito kami palaging nagpa-park. So, hintayin natin siya. Kasi umihi pa daw siya. Kasi nga super tagal ko sa loob. Gusto ko pumunta dito kasi nga ang laki ng store nila. Then, mura lang siya. Dumating na yung aking mahal na asawa. I-check niya yung aking pinamili. Kasi every time na may binibili ako sa second hand, chine-check niya talaga. Yung binayaran ko is nasa 450 pesos. 8 piraso na siya. Nung single pa lang ako, mahilig din po ako sa branded. Mostly ng aking mga damit is branded talaga kasi nga may trabaho ako and makakabili ako ng mga things na gusto ko. Pero nung nag-asawa na ako is nag-start na akong bumili sa mga second hand and mostly talaga sa mga nabibili ko is very beautiful and branded. Kaya kapag nakikita nyo na maganda yung damit ko, that is second hand lang po. At ito na nga, uwian na and dito kami nag-grocery sa may Lidl Slobostia. Itong aming pinamili is ilalagay na ng aking asawa dyan sa aming ikot-ikot lang tayo sa aming sasakyan.
Then, yung cart is ibabalik din doon. Kadalasan talaga kapag kami ay namamalengke ng aking asawa is may bit-bit kaming bag. Supposed to be dapat yung bibilhin namin is yung condensed lang, pero tingnan nyo naman, o diba? Naparami kami ng bili.